Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mia Tasbasyan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our topic is all about apologetics and our Bible readings all about 1 Peter chapter 3 verse 15 NI version. But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have, but do this with gentleness and respect. So, tungkol saan nga ba itong verses na ito? So, ang verses na ito ay nagpapahayag ng kahalagahan ng pagiging handa sa pagpapaliwanag ng ating pananampalataya sa sino mang nagtatanong or magtatanong. So, bilang mga Kristyano is tinatawag tayong magbigay ng malinaw na paliwanag sa ating pag-asa kay Kristo. Ngunit kailangan gawin ito ng may kababaang loob at paggalang. So, ngayon dadako tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is apologetics is the defense of the faith. So, ang apologetics ay disiplina ng pagpapaliwanag at pagtatanggol sa katotohanan ng pananampalatayang Kristyano. So, hindi ito isang agresibong debate, kundi isang maingat na pagpapahayag ng katotohanan. Second is Christians are tasked to become apologists. So, lahat ng Kristyano is hinihingkayat na maging tagapagtanggol ng pananampalataya sa kanilang pang-araw-araw na buhay, gamit ang kaalaman, pag-unawa, at yung espiritual na karunungan. So, last is the goal of apologetics is to win people for Christ. So, ang pangunahing layunin ng apologists ay hindi ang manalo ng argumento, kundi ang akayin ang mga tao patungo kay Kristo. So, ngayon dadako tayo sa ating application. So, yung first application is always be ready to give reasons for your hope in Christ. So, dapat tayo maging handa sa anumang oras na magbigay ng paliwanag kung bakit nananalig ka kay Kristo. So, dapat tayo maglaan ng oras upang pag-aralan ng salita ng Diyos at unawain ang mga pangunahing doktrina. Second is be gentle and respectful apologies. So, dapat iwasan natin yung pagiging arrogante o mapagmata sa pakikipag-usap. So, sa halip is ipahayag ang katotohanan ng may pagmamahal at paggalang na ipinapakita ang karakter ni Kristo. Last application is study the Bible intellectually and practically. So, dapat natin pagsikapang pag-aralan ng salita ng Diyos nang may layuning maipaliwanag ito ng malinaw at maayos. So, isabuhay ang mga prinsipyong natututunan mo upang makita ng iba ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about why is it important to prioritize winning people for Christ than winning in a debate. So, ang layunin ng apologetics ay hindi lamang makumbinsi ang tao sa pamamagitan ng matibay na argumento, kundi paipadama rin ang pagmamahal ni Kristo. So, kapag inuuna natin ang pagtalo sa debate, maaaring mawala ang pagkakataon na magtanim ng binhi ng pananampalataya sa puso ng ibang tao. So, yung pagtaon sa pag-aakay ng tao kay Kristo ay nagbibigay din sa kanilang espiritual na kalagayan kaysa sa intellectual na panalo. So, sa ganitong paraan is makikita nila na mahalaga sila sa Diyos at ang Ebanghelyo ang sagot sa kanilang mga tanong at pangangailangan. So, let's pray na po. Lord God, turuan mo kami na maging tapat na tagapagtanggol ng iyong salita. Bigyan mo kami ng karunungan upang maipaliwanag ang aming pananampalataya ng malinaw at may kababaang loob. Lord God, naway palagi naming unahin ang kaligtasan ng iba kaysa sa pansariling tagumpay sa diskusyon. Lord God, gabay mo kami upang maipakita ang pagmamahal ni Kristo sa lahat ng aming kausap. Sa pangalan ni Jesus, Amen.